Ang Ginoo minaa kaninyo. Manausab kanimo. Hinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinud-an, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitaan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipilas sa inyong iyang mga tinud-an miingon sa ilang mga kauban. Unsabay kahulugan ni ining iyang giingon kanato. Sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitaan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Ug siya nagingon usab, kay moadto man ako sa amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay. Nangutana sila. Wala ta hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya. Busa mingon siya kanila, mingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitaan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, maghilak kamo og magbinatay. Apan malipay ang kalibutan. Mag-uol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong magandang hapon bayan. Magandang tanghali bayan. So, welcome sa ating center, sa St. Michael Exorcism Center. So, ngayong araw na ito ay isi-share ko po sa inyo yung different
one. No? Itong radyong ito, number one. Ninipat ko sa ibang stasyon. Number one din. Walang proud na number two. Puro sila number one. Domination. It is the hierarchy of hell. We dominate over your husband. You dominate over your wife. You dominate over your family circle. It is a demonic influence. It is the hierarchy of hell. Ano pa? Hatred. Ngipin sa ngipin. Wala mo'y ngipon. No. No. Mata sa mata. Why sukod sa bowels? Revenge, anger, negative emotion, hatred. Kumusta na ba yung puso mo? Puno ba ng pagganti? Puno ba ng sama ng loob? Na you are on the hierarchy of hell. If you continue that attitude, ano pa? Pride, connected sa domination, and coercion, pipilitin ka. You cannot exercise your free will. So, masummarize natin yung sabi ni Walter Farrell, sabi niya, masummarize natin yung hierarchy of hell to a reign of terror, mga terorista. Lagi silang tama. Kung lagi tayong tama, may tama na tayo. So, unlike heaven, no demon loves one another. No demon desires another's good. Kung makikita mo, yung iba ay umasenso kapag hindi ka masaya. No? Demonic influence ang nasa isip at puso mo. Bumili sila ng TV. Ako walang TV. No? Ordinaryo lang sila. Ako professional. No? Bibili din ako. No? So, when you celebrate the success of others, it is heavenly hierarchy. You are influenced by the heavenly hierarchy. You celebrate the success of others. But when you never celebrate, nagagalit ka. Sinisiraan mo, baka nagsasyabu yan. Bakit hindi yan natukhang? No, nag-uusap kami sa isa sa mga sumusundo sa amin. Sabi niya, Father, umasenso kami. Hindi dahil sa masamang paraan. Dahil nagsisikap kami. Pero, merong mga tao sa paligid namin, ang drug lord daw ako. Pero, hindi naman totoo yun. No? So, when we envy to others' success, it is an influence by the hell's hierarchy. No peace exists there. Its demon hates God. Ano yung galit ng demonyo? They hate God. Pangalawa, they hate others. Galit sila sa kapwa-demonyo nila. And galit din sila sa sarili nila. No. Ngayon, galit ka ba sa sarili mo? Hindi mo ba mapatawad yung sarili mo? Parang hindi na ako mapatawad sa Panginoon. Galit na galit ako. It is a demonic influence. No. It is influenced by hell's hierarchy. Sabi ni St. Augustine, sa kanyang City of God, Book 11, chapter 9, evil is a deprivation of order and good. So yung demonyo, it is the deprivation of good, yung evil. Wala nang kabutihan na naig sa kanya. For evil has no positive nature, but the loss of good has received the name evil. Wala nang
mabuti sa kanya. Yun po yung evil, the absence of good. No? Sabi niya, the miserly, the envious, the proud, and the contentious are all wicked because they have abandoned the order of love. City of God, Book 15. So bakit yung mga demonyo na nasa impyerno ay walang pag-ibig? They abandon love. They hate God, they hate one another, and they hate themselves. No? Yan po yung spiritual dynamism ng mga demonyo. The order of heaven and the disorder of demons. So, tanungin natin yung sarili mo o natin, order pa ba yung buhay ko? Or out of order na? Kung out of order, we need to go to the sacrament of holy order. Di ba? Ang pagkapari is sacrament of holy order. When you go to the sacrament of holy order, the priest, you receive the gifts of order, the grace of order, which we receive through the sacraments. It is the grace of order. Anong ibang tawag sa sacrament of priesthood? Is the sacrament of holy order. No? So, makonect natin, di ba? Oh. Yung sa langit is, the heaven is the order of heaven and the disorder of demons. Kung wala ka ng tiwala sa mga pari, disorder na yan. Uy. Kung wala ka ng tiwala sa obispo mo, disorder na yan. You follow the disorder, fallen angels. So alam nyo, while reading the hierarchy of angels, we can detect which we side, the hierarchy of heaven or the hierarchy of hell. No. Di ba magulo yung mundo because we follow the disorder fallen angels. Sabi ni St. Thomas, the demons are not united among themselves by friendship, but only by a common wickedness. They are united. It is called their unity as false unity. Anong tawag sa kanilang unity? False unity. This is the one of the clearest statements distinguishing heaven's communion from hell's false unity. Ang tunay na unity or communion with God, we need to go to the sacrament of holy orders, the priest. Pasalamat tayo kay Father Richard Pumasi, Father Il Utuhan, nagbigay ng sacraments sa inyo. No. So the connection of the spiritual teachings of the church, kung makinig tayo, busy tayo hindi na tayo nakinig sa simbahan. Pero mataas yung oras natin sa balita, sa mga komentarista. No? And dahil dito we side to the hell's hierarchy. No longer, we never listen to the church. And Jesus identified himself to the church, to the hierarchy of the church. Luke chapter 10 verse 16, sabi ni Kristo, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa akin. Ang hindi nakikinig sa aking simbahan ay hindi nakikinig sa akin. At ang hindi nakikinig sa akin ay hindi din nakikinig sa aking Ama. No. Ang tanong ngayon, sino ang pinakinggan ninyo bilang Kristiyano, bilang Katoliko? Hoy, yung komentarista father, yung vlogger na bayaran. At dahil doon, disorder ka na mag-isip.
At dahil doon, disorder ka na. Yung feeling natin ay disorder na. Yung logic natin is disorder na. So ngayon, I hope we'll learn from this. I learned a lot of things sa dominions, mga kapatid. Ito po, without love, no true harmony or peace can exist. Only love can unite us without biases, without rash judgment. At sabi naman ito po, ni Saint Bernard of Clairvaux, ang ganda ng sinabi niya. Siya pala yung laging kino-quote ko. Saint Bernard taught that heaven is a perfect union of wills in divine love. So saan natin i-angkla yung pagsunod natin sa Panginoon, not by emotion, but by our will. Diba? Yung emotion ay pabago-bago. Hindi ko feel ngayon mag-pray. No. Bukas na lang. Ganon. Because we anchor our devotion to God through our emotion. Let us anchor on our will. Because St. Bernard says, it is a perfect union of wills in divine love. So yung love ay secondary lang. Let us anchor our devotion on our will to God. No? Not on our emotion. At sabi niya, when there is love, there is no pain. If there is pain, even the pain is love. Uy, nasamtan ninyo? Diha sa gugma walay kasakit. Kung doon na may kasakit, even the pain is love. Pisan ang kasakit, gugma man. Wow. Kanuna na ako gikot, nasakpan na dyan ako. No. Ni Saint Bernard of Clairvaux. Daghan kay tagbagot-bot, pagka-cute anang imong problema. You never reach the virtuous disposition. Dali na ta maguba. Dali na ta masuko. Manglupad na ng kaspa sa tong kapungot. Yan naman, we never understand love. Where there is love, there is no pain. If there is pain, even the pain is love. No? Kapag nagsilbis ka sa Panginoon, parami ka lang nagkwenta, palagi ka lang namuyboy. No? No. It is not love yet. Where there is love, there is no pain. If there is pain, even the pain is love. Look at Jesus. Jesus is enjoying His pain for all of us. No complaint, no words of complaint, no words of revenge, but only forgiveness and mercy. No? So, yan po yung difference between the hierarchy of heaven and the hierarchy of hell. So, tanungin natin, bilang isang ama, saan ba ako nag-follow na hierarchy? Sa demonyo? There's no middle ground. Ang purgatorio, Father, temporal yan. Yung purgatorio, temporal. Hindi yan eternal in nature. Dalawa yung internal, imperno at langit lang. Kaya sa huling hukom, wala na pong at purgatory because they are temporal place or state of life. No? At sana po ay may natutunan tayo galing sa dominions. I learned a lot of things. Kaya nga, sinishare ko po sa inyo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po ating ibahagi yung natutunan natin para when we examine our conscience at the end of this day, saan ba ako na hierarchy ngayon? Hierarchy from darkness
o I bring light to my heart, and I never keep this light from inside my heart, but I share it. I Bluetooth it to my side, to my fellow servants of God. No. So, sa mga katabi ko, let us bring and live accordance with the hierarchy of heaven, and let us cast out the hierarchy of darkness in our imagination, in our memory, from our imagination, from our whole being. Let us cast out. That's the reason why tinuturuan namin kayo how to use the sacramentals of the church, how to use and to receive the sacraments of Christ, because He is the God of order. If your life is in chaos, if your life is disorder, if your life is out of order, you need to go to your priest, because the priest is the sacrament of holy orders. Naunawaan ninyo? Amen? At palihog banindo katong ampuo ng pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon puno kita sa